stand. Okay, ang ating pong pag-aaralan this morning po ay Purpose-Driven Life. Okay, parang yung libro ano. At ang ating pong i-discuss ay Knowing and Living Out God's Purpose for Our Life. Yun pong ating aalamin at ipapamuhay yung layunin ng Diyos sa ating pong buhay. Bilang panimula, mga kapatid, gusto po nating sabihin na ang unang layunin ng Diyos sa isang tao ay siya po ay maligtas. Okay, sabihin niyo yun sa inyong katabi, ang layunin ng Lord sa iyo ay maligtas. Sabi po yan ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Okay? So, kung ang bawat isa po sa atin ay sumampalataya na, matapos po tayong maligtas, ano naman po yung kasunod na layunin ng Diyos sa atin? Sabi po ng Ephesians 2 verse 10, sabi po ng Nashby, For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Okay? Kumbaga po sa meron po pala tayo pong talaga itinakda si Lord na ating lalakaran. Sabi po na Amplified po, we are God's own handiwork, His workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew, that we may do those good works which God predestined, planned beforehand, for us, taking paths which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us to live. So ano po yung good work na pinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin at saan-saan po yun natin po yun tutuparin? Sabi po uli ng ating text, Proverbs 19:21, Many plans are in a man's heart, but the counsel of the Lord will stand. Okay, nung na-born again po tayo, mga kapatid, marami po tayong gustong gawin, tuparin, asikasuhin. Marami po tayong pinapangarap. Pero sabi rito, yung layunin po ng Lord ang siyang mamumuno sa ating buhay. Kaya iyan po ang ating pag-aaralan. At nawa po, buksan natin ang ating puso, isipan, at naway wag lang po natin malaman ngayong umaga, kundi ating ipamuhay matapos po natin itong matuklasan. Okay, ang tanong, ano yung purpose ng Lord na dapat mag-prevail sa ating buhay? Una po sa lahat, ang unang good work ay gagawin natin sa ating sarili. Okay? At iyon ay ang pagsasabuhay natin ng pagbabagong kaloob ng Diyos nung tayo ay maligtas. Pwede ho bang magsabi ng amen yung lahat po ng mga sumampalataya na kay Jesus? Amen. Ulit po, medyo mahina. Pwede ho bang magsabi ng amen yung lahat ng mga sumampalataya na kay Jesus? Amen. Amen. So kung sumampalataya na tayo kay Jesus, sabi po ng 2 Corinto 5:17, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old thing passed away, behold, new things have come. Ito po ay hindi pagbabagong mula sa labas papunta sa loob. Ito po ay pagbabagong nagmumula sa puso at makikita sa ugali, makikita po maging sa ating mga emosyon, makikita po mga kapatid, maging sa ating pong mga pangangatwiran at lalo na sa ating pamumuhay. Sabi po na Ezekiel 36:26 hanggang 27, Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. Okay, pwede po bang hawakan natin ating puso? Base po doon sa ating binasa, mga kapatid, yung pong ating dating puso pala ay pinalitan na, yung matigas. Pinalitan na. At ang sabi, meron din pong bagong espiritong nilagay sa atin. At yun ay walang iba kundi ang Holy Spirit. At ano po ang layunin ng Holy Spirit? Sabi po rito, He will cause us to walk in His statutes and He will help us to observe His ordinances.
Yun po ang gawain ng Holy Spirit. Amen? Kaya pala sabi ni Jesus, siya ang ating helper. Amen? Amen? So ang Holy Spirit po ang siyang ating katuwang. Sabi po ng Ephesians 4:22 hanggang 24, that in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind. Sabi rin po ng Romans 12:2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. At ang sabi po ng Ephesians 4:24, and put on the new self, which is in the likeness of God, has been created in righteousness and holiness of truth. So kanina, sabi ko po sa inyo, yung pong pagbabago na dumating sa ating buhay, ay babaguhin po talaga tayo. Hindi po galing sa labas, papasok sa loob, kundi galing sa loob, papunta sa labas. Na maapektuhan po kung paano tayo nag-iisip, at pipiliin niya kung ano yung ating tinitignan, kung ano yung ating papakinggan, at ganun din po ang gagawin niya. Aapektuhan niya yung ating damdamin, aapektuhan niya kung ano na yung nagpapasaya sa atin, aapektuhan niya yung mga pagpili natin, pagpapasya natin, gagawin po yun. At tutulungan po tayo. Kasi po, binigyan tayo ng bagong puso, so iba na po tayo tumingin sa buhay, iba na po tayo mga tuwiran, iba na rin po yung maapektuhan pati yung ating lifestyle. Pero alam nyo, mga kapatid, yung pagbabago na ating pong tinanggap ay hindi lang po pagbabago, mga kapatid, na basta-basta. Kasi kapag ka po talaga, ikaw at ako ay nagpasya na talagang talikuran na po yung pong dating ikaw at hindi na po nating pamayanan yung pong dating tayo, alam po niyo yung mangyayari, magkakaroon ng drastic na pagbabago talaga sa atin. Kaya po, mapapansin nyo na meron po mga Kristiyano na talagang grabe yung pagbabago. Pero may mga Kristiyanong mabagal yung pagbabago. Bakit po? Kasi ang sabi po doon sa ating text na binasa, ay kailangan pong merong pong pagsasantabi ng dati at merong pong pag-e-embrace doon sa bago. So kapag ka po tayo, sabi ng Lord, isantabi mo na yung dati, pero hawak pa rin natin sa kaliwa yung dati at pinipilit natin hawakan sa kanan yung pong bago, ayun, kaya yung iba, mabagal. Pero yung iba na binitawan na at talagang niyakap na yung bago, mas marami at mas mabilis yung pong pagbabagong nangyayari sa kanilang buhay. Yun po yung katotohanan. Kaya po, may part tayo. Pakisabi nyo sa inyong katabi, may bahagi ka. Okay? Bagamat sinabi po sa 2 Corinthians 5:17, pag tinanggap mo na si Lord, isa ka ng bagong nilalang, mga kapatid, base doon sa ating binasa, hindi pala yun automatic. Amen? Hindi automatic. At gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na kahit yung panlabas mong itsura, although hindi napapalitan yung tangkad mo, yung kulay mo, o yung tangos, hindi napapalitan yun, pero yung aura mo. Andyan pa ba tayo? Na mayroon pong kakaiba rin na kikita. Dahil nga po sa tayo ng ating puso. Alam nyo, mga kapatid, mayroon pong sinabi sa Bible na nakikita daw po sa muka yung tayo ng puso. Okay? Pwede mo bang, hindi naman po sa nagbibiro tayo, pwede natin na yung katabi natin? Okay? Parang ex-suds naman yan, she. Wag ano, i-suds masyado yun. Pero pag tinignan natin, mga kapatid, madali nating makita kung natatakot siya, madali na nating makita kung nag-aalala siya, madali nating makita kung masaya siya, madali nating makita kung siya ba ay confident o kung siya ay medyo undecided. Nakikita po yun sa itsura ng muka, yung tayo ng puso. Kaya ikaw at ako, mga kapatid, ay binigyan po ng Lord ng mata at kaya po nalikha po yung pong
salamin na tinitignan natin araw-araw. Amen? Amen? Para makita natin ang ating itsura sa araw-araw. Hindi mo makita. Pero higit sa lahat mga kapatid, ang salamin ng salita ng Diyos ang siyang nagsasabi kung ano yung tayo ng ating puso. Amen? Sa bawat pagbabasa natin ng Bible, nakikita natin yan. Kaya ikaw at ako mga kapatid, yun po yung wag nating baliwalain. Amen? Sabihin niyo uli niyo sa inyong katabi, may bahagi ka. Amen? Pag nararamdaman mo na yung galit, ano yung bahagi mo? Pag nararamdaman mo na yung inggit, yung selos, anong bahagi mo? Pag nararamdaman mo na yung paa mo parang gusto nang manipa, yung kamay mo gusto nang manuntok. Parang gusto mo nang sipain yung timba na walang laman. O kaya yung nakaharang na sasakyan, gusto mong bungguin. Ano ang bahagi mo, kapatid? Ang salita ng Diyos ang magsasabi sa iyo. Ang Espiritu ng Lord ang magpapaalala sa iyo kung paanong ikaw at ako, kapatid, ay gagalaw at kikilos. Amen? Kaya po pala sabi ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and it's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Amen? 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 Dapat po magkaroon ng pagpapalit. Dapat hindi na ikaw, dapat umpisa na si Lord ang hayaan mo na ipamuhay yung kanyang buhay sa pamamagitan mo. Amen? 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 At ang gamitin mo, hindi yung faith mo, kundi yung faith ng Lord. At sa ganung paraan, mga kapatid, matutupad po yung pong pagbabagong nilayon ni Lord sa iyo. Sabi nga po ng Roma sa 6:4, therefore we have been buried with Him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in the newness of life. Mga kapatid, isang bagay po ang kailangan mangyari. Para magtuloy-tuloy yung pagbabago na ginagawa ng Lord sa iyo, isang bagay ang kailangan mangyari. Ano yon? Yung paniwalaan mo na binago ka na ng Lord. Amen? Amen? Kung yung katawan mo, kung yung damdamin mo, kung yung isipan mo, kung yung mga desisyon mo, pinipilit niya pa rin na yung sarili mo ang siyang masunod at magpasya, isang bagay ang kailangan mong gawin. Sabihin mo sa sarili mo, oops, hindi na ikaw. Kasi kailangan mong paniwalaan na ikaw ay namatay na. Amen? Amen? Yung dating ikaw ay namatay na. Yung lasenggong ikaw ay namatay na. Yung mainitin ng ulong ikaw ay namatay na. Yung mapagbintang, yung pong seloso, yung mainggitin, yung mayabang, yung palalo na ikaw, namatay na yun. At kailangan mo yung paniwalaan. Dahil pag piniwalaan mo yun, mga kapatid, sabi ng Bible, for we walk by faith and not by sight. Hindi ka nalalakad kung ano yung dinidikta ng iyong naiisip, nararamdaman, o yung gusto mong sabihin. Hindi. Kundi yung dinidiktahan ka na, hindi, banago na ako ni Lord eh. Lumalakad ka na sa paniniwalang isa ka ng bagong nilalang. Amen? Amen? Na yung kasalanan na yan, na hindi ka na kailangan magpatuloy dyan. Kasi bakit? Niligtas ka na ni Lord dyan. Pinalaya ka na ni Lord dyan. Pinutol niya na yung kadena. Hindi ka na kailangan magpaloko na hindi mo yung kayang pagtagumpayan, na hindi ka na kailangan magpaloko na hindi mo yung kayang sabihin ng, hindi na dapat. Kapatid, lakaran mo, paniwalaan mo, bago ka na. At kailangan magpasya ka araw-araw at mamuhay ka araw-araw na ikaw ay binago na ng Panginoon. Amen? Amen?
Yan ang layunin ng Lord sa atin. Amen? Nung tinanggap mo si Lord, ang layunin niya, ikaw ay gawin niyang kamukha niya. Ano pong sabi ng Romans 8:29? Ano po sabi? Hello? Dapat tandaan niyo po yun. Romans 8:29. Ano po yun? Kasi pagdating ho ng 28, all things work together for good for those who love God and are called according to His purpose. For whom He foreknew. Ano po ang kasunod? For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Amen? Amen? Kaya pala, pagka tayo dumadaan po sa mga bagay-bagay sa buhay, ang sinasalamin ay, sino? Kailangan ang nakikita natin sa salamin ay yung karakter na ni Kristo. Amen? So kaya po, pag hindi pa po yun ang na-achieve, yun ang dahilan, kaya hindi pa tapos yung pagsubok. Kaya minsan may mga tukso pa para makita natin na, ay, yung dati pa rin. Amen? Amen? So mga kapatid, ang unang layunin ng Lord, kaya ikaw ang niligtas, para ikaw ay baguhin, palayain sa kasalanan, at ipamuhay mo na yung Kristong nasa puso mo, yung Spiritong gumagabay sa iyo. Amen? Pwede po natin palakpakan ng Lord doon? Amen? So kaya dapat excited tayo na sa araw-araw ng buhay natin, ano na kaya yung nabago? Ano na kaya yung binago? Ano na kaya ang kasalanan yung naputol? Ano kayang ugali na yung nabago? Kasi bakit? Yun ang plano ni Lord. Pangalawa, ano yung purpose ng Lord na dapat pag-prepare sa ating buhay? Ang pangalawang good work o layunin ni Lord na gagawin natin ay papunta naman po sa mga tao sa ating paligid. At yun po yung pagbabahagi natin sa kanila ng daan ng kaligtasan. At yun ay walang iba kundi yung pagsampalataya nila kay Jesus bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Binabago ka ni Lord para yung mga tao sa paligid mo, kapatid, makita nila si Jesus ng desire ng lahat ng nation. Diba? Si Lord po, mga kapatid, sabi, tayo yung asin. Sino man po ang nakakakain ng maalat, naghahanap po yun ng maiinom. So, every time na na-encounter nila si Lord sa pamamagitan natin, ginuuhaw natin sila kay Jesus. Kaya sa pamamagitan mo, kapatid, sabi po ng Acts 20:21, ito yung palaging ginagawa ni Paul, solemnly testifying to both Jews and Greeks of repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. Yan po yung palagi niyang ginagawa, mga kapatid. Kaya kung titingnan ninyo, mga kapatid, yung iba sa atin, hindi natin ito napapansin. Na doon sa tahanan na tayo po ay inilagay ni Lord, ang purpose ni Lord, pakilala natin sa ating mga mahal sa buhay si Lord. Doon sa trabaho na saan tayo po ay naghahanap buhay, nilagay tayo ni Lord doon para po mag-testify tayo tungkol kay Jesus. At doon po sa community na nilagay tayo ng Lord, kalooban ni Lord na i-testify natin si Jesus. Sa bawat sitwasyon, sa bawat pangyayari, mga kapatid. At sabi nga po ng Acts 4, verse 10 hanggang 12, let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead, by this name, this man stands here before you in good health. He is the stone which was rejected by you, the builders, but which became the chief cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. So ikaw at ako, mga kapatid, sa araw-araw ng ating buhay, ano man po yung ma-observe ng ibang tao na mabuting nangyayari sa atin, isang bagay lang ang palagi nating sasabihin. Tulad nung sinabi ni Pedro, nakikita niyo siya,
na dating pilay ngayon nakakalakad na, isa lang ang dahilan. Dahil kay Jesus. Nakita nila, bakit nakakayanan mo yung problema? Dahil kay Jesus. O bakit nakapagpigil ka ng iyong damdamin? Dahil kay Jesus. Bakit ganyan na yung pananaw mo sa buhay? Na kahit ang gulo-gulo na, medyo payapa ka pa rin? Dahil kay Jesus. Amen? 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 Hindi ho natin kailangan mag-imbento ng kwento. Hindi ho rin natin kailangan pong magpa-bongga ng kwento. Hindi ho. Kung ano yung ginawa ni Jesus, yun ang banggitin mo. Kaya po sa Bible, mga kapatid, sa Mark chapter 5, verse 19 to 20, ito po yung pong pinalayas ni Lord yung 2,000 na evil spirits na nasa sa Kanya. Ang sabi ng verse 19, and He did not let him. Kasi sabi niya, pwede ba ako sumama sa iyo, Lord? Hindi, ang sabi ni Lord, and He did not let him, but He said to him, go home to your people and report to them what great things the Lord has done for you and how He had mercy on you. At anong ginawa po niya? He went away and began to proclaim in Decapolis what great things Jesus has done for him. And everyone was amazed. Amen? Yun lang pong gagawin natin. Bakit ikaw? Ha? Hindi ba ko sa atin kasi parang ganito di ba? Tayo ay single, tapos may kaibigan tayo nakapag-asawa, sana all. Hello? Di ba? Meron tayong mga kakilala na nagkakaroon na ng sasakyan, nakikita natin, umuunlad na yung buhay nila. Ang palagi nating naramdaman, sana all. Nakikita natin yung nangyayari sa iba, pero hindi natin nakikita yung, mali pala. Bago. Nakikita natin yung nakakamtan at nangyayari sa iba, pero hindi natin tinitignan yung ginagawa ni Lord sa ating buhay. Ulitin ko. Nandiyan pa ba tayo? Nakikita natin yung mga nakakamtan, nakakamit, nararanasan, mga nagkakaroon yung iba, pero hindi natin tinitignan kung ano na yung ginawa ni Lord sa ating buhay. Kaya minsan nagsiselos tayo, minsan naiinggit tayo. Mga kapatid, kahit po bilyon ang pera nila sa bangko, pag wala silang Jesus, wala yun. Malinaw sabi ng Bible, what does it profit a man if he gains the whole world and yet loses his soul? Kapatid, meron kang Jesus. Amen? Amen? At tandaan natin na yung ginagawa ni Jesus sa iyo, kapatid, pangmatagalan. At tandaan natin, anumang gawain ng Panginoon na pangmatagalan, hindi yan basta-basta. Hindi ka mo gumawa ka ng kabutihan, hindi ka mo nagbigay ka ng offering, bukas, milyonaryo ka na. Hindi ganun. Kasi tinitingnan ng Lord kung yung ginawa mong pagsunod ngayon, kahit na napakahirap na ng sirkumstansya, gagawin mo pa rin. Kasi madali pong sumunod pagka walang hadlang. Amen? Amen? Pero paano pag may hadlang? Doon tinitignan ng Lord. Kaya minsan, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo ang totoo, minsan po, mas maliwanag yung kahit maliit lang na sindi ng ilaw kapag sobrang dilim ng paligid. Minsan, pinapahintulutan ng Lord na dumilim sa ating paligid para yung ating liwanag ay makita. Kapatid, tandaan mo, may Jesus ka sa iyong buhay. At yung Jesus na yon,
Kapatid, kahit hindi mo yun napapansin, may ginagawa siya sa iyo. Kailangan mo lang maniwala. Huwag ka lang magmadali. Huwag ka lang mainggit. Huwag mong tignan yung ginagawa, ang nangyayari sa ba. Ang tignan mo, ano ba yung ginagawa ni Lord sa akin? Amen. Amen. Kapatid, yung ginagawa ng Lord sa iyo, binabago ka. Amen. Ginagawa kang katulad niya. At dahil doon, kapatid, sa totoo lang, maraming aayaw sa iyo, maraming hindi magkakagusto sa iyo. Amen. Pag niyaya ka na mag-inom, natanggi ka. Amen. Pagka po nagkukwentuhan na at kung saan ay dati isa ka pa na bumabang ka doon. Ngayon sabi mo, ibang tao pinag-usapan, teka muna, dito muna ako sa likod. Pag nakita nila na nababago ka, siyempre sa una, ayawan ka nila. Hindi ka nila gugustuhin. Kasi mas gusto nilang salbahe ka, masama ka, papalapakan ka pa. Pero pag nababago ka, mga kapatid, magbabago pakitungo nila sa iyo. Pero sa umpisa lang yun. Kasi bakit? Nagiging offensive sa kanila yung pagbabago sa iyo. Pero kapatid, kapag pinangatawanan mo yung pagbabago at nagpatuloy ka doon, darating ang time, i-appreciate nila yon at tatanungin nila, paano bang magbagong katulad mo? Naiinip tayo eh. Amen? 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 Hindi kapatid. Basta palaging pagka merong magandang nangyayari sa iyo, magandang nagiging tugon mo, palagi mo lang iisipin, dahil kay Lord John. Si Lord ang may gawa nun. Siya ang tumulong sa akin. Siya ang kasama ko nun. Kaya nagawa ko yun. Siya ang nagpalakas sa akin. Siya ang nagpatatag sa akin. Siya ang nag-provide nun. Siya yung gumawa nun. At yun lang ang sabihin natin sa kanila. Hindi tayo. Diba? Hindi deserving ni CJ yung pagpasa. We don't deserve anything. Hello? Hello? We don't deserve anything. Dapat tayo mapahama kasi tayo ay sinner. Kung meron man po tayong nakakamtan ngayon, we don't deserve it. It is grace of God. Grasya ng Diyos yun. Undeserved. Hindi po tayo karapat-dapat. Pero dahil ang Diyos ay puno, nag-uumapaw sa biyaya, tayo nagkakaroon. At tayo may nararanasang maganda. Hindi dahil sa mabait tayo, mabuti tayo, hindi po yun yun. Kasi ang Lord natin ang mabuti. Kaya po, mga kapatid, isang bagay po, huwag nating kalimutan. Yung iba dito, sino dito yung mga galing ng children? Di ba? Naalala ko si Japet at saka si Luis eh. Tatakbuhan sa children pa yan eh. Sabi po ni Timothy, 2 Timothy 3:15, and that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. Mga bata pa yung iba sa atin, tinuruan na sila sa Sunday school tungkol sa salvation. Amen? 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 At ngayon, si Luis may asawa na. Japet may asawa na. Yung iba dyan sa atin dito, galing din sa children. Kasi naalala ko, pag nakita ko yung mga presentation na kung saan si Ruther sumayaw. Bakit nung bata pa si Ruther sumasayaw, ngayon medyo nahihiya na? Aya, di ba? Naalala mo yun? Yan. Hindi, bata pa lang yung iba sa atin. Ako nung makilala ko si Lord, nasa 20 years old ako eh. Ngayon 16 na ako eh.
Bata pa lang tayo, nakilala na natin si Lord. Tinuro na natin sa atin yung kaligtasan. At tinanggap naman natin. So mga kapatid, wag po nating kalimutan yun. Amen? Amen? At wag po nating ipagdamot yun. Amen? Amen? Ibahagi po natin sa iba. Kasi yun ang layunin ni Lord na pangalawa. Niligtas ka para sa pamamagitan mo, yung iba ay makilala din ang daan ng kaligtasan. Niligtas ka para baguhin. Niligtas ka para sa pamamagitan mo, malaman din ng iba ang daan ng kaligtasan. Kaya wag po nating sarilinin. Amen? Amen? At tandaan nyo mga kapatid, yung mga nararanasan natin, maganda man o minsan marami yung hindi maganda, kasama pa rin yun. So pwede nating ipagpasalamat at sabihin, hindi nagkakamali ang Lord. May layunin pa rin siya, kaya pinadadaan dito. Amen? Amen? Ang prayer natin noon, Lord, baka naman pwedeng hindi na mabiyak yung ulo ni Julie. Pero pinahintulutan ng Lord. Bakit? May purpose siya. Sino po yung nanditong kasama niya ngayon? Yung biyanan niya. Amen? Yung nanay ni Franz. Ang prayer natin, rin na lang, wag nang putulin. Naputol. Ano layunin nila? Minsan po, yung puso natin, hindi mahihipo pag meron pong hindi magandang naranasan. Pero minsan, nagugulat tayo, doon sa ganung paraan, nakakakilos ang Lord. Amen? Ang mahalaga, hindi po yung naputol ang paa. Ang mahalaga, inamit ni Lord ang pagkakataon para lumapit sila kay Lord. Kaya po isang bagay ang gusto ng Lord. Amen? Niligtas po tayo, John 15:16, upang tayo humayo at mamunga. At ang ating bunga ay manatili. Amen? 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 Pangatlo, ano yung purpose ng Lord na dapat mag-prevail sa ating buhay? Ano po yung pangatlong layunin ni Lord, o good work na gagawin natin sa church? Ito na po yun. Ang pangatlong good work o layunin ni Lord ay yung gagawin natin sa church na tayo ay tinalaga ng Diyos sa pamagitan ng pag-function natin sa gifts of the Spirit at pag-fulfill ng ministry to one another. Pakisabi sa inyong katabi, hindi nagkataon na sa church na ito, ikaw ay nakabilang. Amen? Amen? Hello? Pakisabi niyo po sa inyong katabi, meron kang gift. Sabi po ng Romans 12:6-8, since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly. If prophecy according to the proportion of his faith, if service in his serving, or he who teaches in his teaching, or he who exhorts in his exhortation, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. Okay, makinig po tayong maigi. Bawat isa ay binigyan ng kakayanan. Amen? Amen? At yun ang bahagi mo sa purpose ni Lord na pinapatupad sa church mo. Andyan po ba tayo? Ikaw na nakaupo dyan, meron kang kakayanan. At anuman ang pinagagawa ni Lord sa ating church, sa Redeem of the Lord, kapatid, yun ang bahagi mo. Amen? Amen? Nakakita na po ba kayo ng taong na-stroke? Amen? Nakakita na ba kayo ng taong stroke? Diba? Minsan yung kamay niya pa, ganyan. Nakita niyo po, kapag ka po nangyari yon, ano po nangyayari? May mga parts siya ng katawan na hindi na nagpa-function. Amen? Amen? Paano kung ang mga kasama natin dito ay hindi nagpa-function? So, ang church para natin parang na-stroke. Hello? Hello?
Di ba parang na-stroke? Kasi meron pong hindi nagpa-function. Merong binigyan ng gift pero hindi ginagamit. Bahala na lang sila, Pastor John. Marunong ka pa lang kumanta. Bahala na sila. Marunong ka pa lang tumugtog. Bahala na lang sila, dyan, Michael. Di ba? Ganun po minsan ang katwiran natin. Bahala na sila dyan. Dito na lang kami sa likod. Tapos nung nandun ka sa likod, nung nananambahan, panay naman ang pula mo dun sa, bakit si pastor? Alam niyo mga kapatid, isang bagay po ang dapat nating maintindihan. Pag nananambahan na, wala po dapat panooran. Amen. Hindi po tayo audience. Tayong lahat ay participant. Amen. Hello? Hello? Bakit ganun si ganyan? Teka muna. Hanggang ganyan ang nangyayari sa'yo, hindi ka sumasamba. Nanonood ka lang ng mga nananambahan. Dapat hindi ganun. Amen? Kaya po, nabanggit ko lang yun, pero yun po ang minsang nangyayari sa atin. Pero tandaan po natin, bawat isa ay binigyan ng kakayanan. Kailangan tayong maniwala na may papel na pinagagampanan ng Diyos sa atin na kung hindi natin tutuparin, ay hindi matutupad ng church natin yung purpose na pina-accomplish niya doon sa ating church. Amen? Amen? Hello? Alam niyo, minsan, yung mga bata na nandyan sa tabi natin, makita niyong ganyan yan. Hindi po yung ganyan lang. Amen? May papagawa ang Lord dyan. At tayo po na mga matatanda, na mga kasama nila, pasensya na sa term, tutulungan natin at gagabayan natin sila na matuklasan nila kung ano yung kanilang papel na pinagagampanan kay Lord. Amen? Amen? Hindi po yan palalakihin natin sa simbahan at pagkatapos, pag malaki na at nagtatrabaho na, papuntahin natin sa ibang simbahan. Hello? 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 Dito po yan. Nandito ka, anak mo yan, hayaan mong, kaya yan naging anak mo, may purpose si Lord kasama yung anak mo. May pinagagawa sa kanya si Lord. Amen? Medyo, sensya na kayo kung magagalit kayo sa akin ngayong umaga, di bali na. Basta kailangan malaman natin. Natandaan niyo po, hindi kailangan maging expert na tayo agad sa gift natin bago tayo mag-function. Dahil ang learning ay sa pag-practice ng gift, ng actual. Amen? Natuto tayo na mag-pray, hindi po sa pagbabasa ng mga prayer book. Amen? Kung hindi sa pag-pray. Natututo po magtamborin dahil nagtatamborin. Natututong maggitara kasi naggigitara. Matututo pong mag-organ kasi nag-organ. Hindi po tayo matututo na dito sa isip, tapos wala naman po tayong gagawin para yung ating kakayanan ay ating ilagay sa gamit. Gamitin para lalong mapaunlad. Amen? Si Edison po natutong magmasa ng dahil ginagawa niya. Si Sheena, natututong na ngayon na magputol at kasi ginagawa na. Tama? Si CJ, ganun din. Dahil ginawa. Diba? Sino rito yung marunong magwalis? Paano kayo natutong magwalis? Iniisip nyo? Hindi. Magwalis ka. Alala ko, no, ako po ay janitor. Nag-janitor kasi si pastor. Nagwawalis ako. Sabi ng pinaka-boss doon sa akin, hindi niya magwalis. Hindi mo sa akin. So simula nun,
Pag nagwawalis ako, hindi pa ganyan. Di ba? Pag nagwalis ka na pa gano'n, ano mangyayari? Kalat ang alikabok. Dapat ang nagwawalis. Tingnan niyo po yung sa mga Jollibee, mga McDo. Tingnan niyo po sila magwalis. Hindi po sila pa gano'n. Pa gano'n lang. Tapos dinadampot agad. Hindi tayo matututo pag hindi natin gagawin. Amen? Yung mga lahat ng kumakanta dito, hindi po yan natutong kumanta nang hindi nila ginagawa ang pagkanta. Yung pag-abot ng mga tono, hindi nyo magagawa kung hindi yun pinapractice. Amen? Amen? So mga kapatid, may kakayanan na binigay ang Lord sa iyo. Amen? Pakisabi sa iyong katabi, may kakayanan na binigay ang Lord sa iyo. Amen? Ang kailangan sa kakayanan, ano gagawin? Ano? Pakisabi sa katabi, gamitin. Amen? Ayan. Si Bossing may kakayanan to. Si Dave, meron yan. Di ba? Siguro nagagalit na sa akin si Ruther kasi nababanggit ko siya. Hindi, wala kasi si Jay kaya. Hindi, pero may kakayanan yan. Basta wag niya lang iisipin, dapat tumangkad ako. Hindi kasi pag tumayo po si JR at saka siya, matangkad na siya sa tatay niya, hindi niya lang alam. Kasi nakikita niya, siyempre, si Dodi, nakikita niya. Yung matatangkad na talaga. Pero sa tatay niya, mas malaki na siya. Kaya lang siya maliit tignan kasi yung katawan niya. Kaya ang gagawin na lang niya, dagdagan niya yung kain niya. Sa madaling salita, mga kapatid, yung pong sabi sa 1 Corinthians 12:7, but to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Mga kapatid, walang monopoly po ng gift o function. Maaring may multi-gifted na Christian, pero need pa rin ng church yung iba na mag-function sa kanilang gift for the church to truly fulfill her God-given purpose. Sabi nga po na Ephesians 4:16, from whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Hindi po pwedeng sabihin ni Abby, total, taga-projector lang naman ako wala naman ako. Pwede akong mawala. Ayun ang mali natin. Parang ganito lang yan total, ano naman ako gal lang naman ako Gallbladder lang. Pwede ako matanggal. Hindi may gamit yung gallbladder. Amen? Amen? Hindi nga nakikita, pero mayroon po yung gamit. Kahit po yung pilik mata, may gamit yan. Yung kilay, may gamit po yan Di ba? Yung iba nga, pinaliliit lang, pero may gamit po yan. Pinaninipis, may gamit po yan. Iba, pinatatato, yun ang problema. Pagka tumulo na yung pawis, kung tattoo yan, walang haharang. Amen? 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 So, wag mong tignan ang iyong sarili na total yung iba ay mas maraming alam, sila na lang. Hindi. Kahit na sila'y maraming ginagawa, hindi pa rin kompleto pag hindi ka gagawa. Amen? Hello? At hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi ka naman importante o needed dahil napakaliit ang iyong contribution. Ngunit tulad ng ating katawan, every part or function is important. Amen? Hello? Hello? Importante po ang bawat isa. Amen? Amen? Kaya po, sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Kaya po, mga kapatid, humihina po yung ating simbahan, hindi dahil po, mga kapatid, sa ano paman, kundi hina tayo kasi bakit? May mga kasama tayong hinahayaan nating mawala.
Kasi importante din sila sa Panginoon. Amen? Apektado po tayo. Kahit tayo nandito at sila'y wala, apektado po tayo. Kasi po, bahagi sila ng katawan ng ating Panginoon. At panghuli, sabi po ng 1 Peter 4:10, as each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Ito po ang gusto kong makuha ninyo. Nakakabuti sa iyo kung magpa-function ka sa iyong gift. Amen? Amen? Dahil ikaw ay nagiging good steward. At alam nyo, mga kapatid, darating ang time, yung gift na hindi mo gagamitin, i-judge ka ng Lord doon. Pero since ginagamit mo, wala kang worries. Bakit? Nag-function ka. Pangalawa, at nakakabuti din sa iba pag ikaw ay nagpa-function. Amen? Kasi bawat isa ay dinesign at in-empower ng Lord sa particular na function. Kaya need nating i-overcome ang every temptation at trials and testing sa ating faith. Dahil when we are not restrained in our function, we are benefited and also other church members are benefited. Ganito lang po yan, mga kapatid. Ang ibig pong sabihin ganito. Sa pagpapunction nung nasa worship, nakapabuti tayo. Pero mga kapatid, ano po mangyayari doon sa worship kung wala naman pong kasamang mag-worship? Ang tawag worship lead wala naman nililid ng worship. Amen? So yung pagpunta nyo, blessing na yon. Pero hindi lang ho kayo para umupo. Amen? Amen? Meron po kayong papel. At alam nyo, pinakapapel nyo, ayan, yung magdala kayo. Amen? Amen? Kung kayo nag-worship, magdala pa kayo ng iba pang mag-worship kay Lord. Amen? Okay. Tapusin na po natin. Panghuli. Ano po yung purpose pa ng Lord na dapat mag-prevail sa ating buhay? Pangapat po, panghuli. Ang pangapat na good work ay gagawin naman natin kay Lord sa pamamagitan ng pagbibigay natin sa Kanya ng honor at glory. Malinaw po ang sabi po ng Matthew 5:16, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Hindi tayo gagawa ng mabuti para mapansin o mapapurihan. Gagawa tayo ng mabuti dahil pinapupurihan natin yung pong Diyos na naging mabuti sa atin. Amen? Ulitin ko, no? Hindi tayo gagawa ng mabuti para mapansin o para mapapupurihan. Gagawa tayo ng mabuti dahil pinapupurihan natin yung Diyos na naging mabuti sa atin. Sabi nga po ng unang Korinto 10:31, whether then you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Gagawin nating motibo at hangarin sa buhay ang karangalan ng Diyos sa lahat ng ating gagawin, iisipin, papanoorin, sasalitain, at hahangarin sa buhay. Amen? Amen? Isang bagay po, mga kapatid, kapag ginagawa mo na ang ginagawa mo, isang bagay ang tanungin mo. Ano yan, Pastor? Napapapurihan ba ang Lord sa iniisip mo, sa sasabihin mo, sa gagawin mo, sa pinapakinggan mo, sa pinapanood mo? Napapapurihan ba ang Lord, kapatid, sa naging desisyon mo? Kapatid, pag hindi, baguhin mo yun. Amen? 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 Kasi bakit? Whether then you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. So kung hindi po ang pinaka-end no na i-glory ng Lord, into natin. Huwag nating ituloy. Huwag nating gawin. Bakit? Dapat yung glory kay Lord. Sabi nga po ng Revelation 4:11, worthy are you, our Lord and our God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and because of your will, they existed and were created. Pakisabi po sa inyong katabi, kapatid, nandito ka. Ulitin natin ha. Kapatid, nandito ka.
Para sa glory, sa honor ng iyong Lord. Mga kapatid, alam niyo ba, your existence, okay? Your existence is for God's glory and honor. Nandyan po ba tayo? Nandyan ka, nandito ako, naririto tayo, isinilang tayo, nagpapatuloy tayong nabubuhay para sa kaluwalhatian at karangalan ng Diyos. Kaya mga kapatid, gawin mo yung purpose ng buhay mo. I'm here for the glory of God. Kaya dapat, kapatid, aware ka. Dapat yung iisipin ko, sasabihin ko, gagawin ko. Yung pupuntahan ko, yung kakainin ko, dapat meron kang naibibigay na karangalan sa Diyos. Your existence should give glory to God. Sa ating pong pagtatapos, gusto lang po nating sabihin 3 bagay. Okay? Nabubuhay po tayo sa layunin ng Diyos. Anong layunin ng Diyos sa atin? Makakilala. Maligtas at mabago. Anong layunin ng Diyos? Para po sa pamamagitan natin, may iba pang makakilala. Saan? Layunin ng Diyos para yung simbahan na ating pong kinabibilangan ay tunayin po na maging malago. At pang-apat, ang layunin ng Diyos ay para siya po ay mabigyan natin ng karangalan. So dahil doon, mga kapatid, gusto nating sabihin, walang aksidente sa buhay ng isang Christian. Sabi po ng Romans 8:28, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Mga kapatid, hindi po nagkataon o aksidente na sa pamilya mo ikaw ipinanganak. Okay? Gagamitin ko, hindi po aksidente na si Lani at Edison ang naging mag-asawa. Hindi rin po aksidente na si Chelsea, Ishina at saka si Shine ang naging anak nila. At sila ay naging tatay at nanay nila, si Edison at saka si Ishina. Lani. Hindi po yon. Hindi po nagkataon na yung kanilang negosyo ay pagtitinapay. At hindi rin ho nagkataon na yung kanilang tinitirahan ay kung mainit sa labas, mas mainit doon sa loob. Hindi ho yun nagkataon. Hindi nagkataon, mga kapatid, na yung course na yung kinuha, yun ang iyong tinapos at ngayon, yun ang iyong magiging work, katulad ni CJ. Hindi rin po nagkataon na ito ang church na ikaw ngayon ay member. Amen? Na ako ang iyong pastor. Amen? Hindi po nagkataon yun. Hindi rin nagkataon na yung katabi mo, yan ay kasama mo sa church. Amen. Hindi mo man gusto yung ugali niya o hindi mo man gusto yung itsura niya. Kapatid, tanggapin natin ito. Pare-pareho tayong nilagay ng Lord dito. Amen? Amen? At hindi rin po nagkataon at hindi rin po aksidente na minsan pinahintulutan ng Lord na sila Lani ay maistapa. Hindi yan. Alam ng Lord lahat. Alam ng Lord kung bakit nagkaroon ng mga operasyon si Julie. Alam din ng Lord yung pong panganak ni Isa na gusto natin lalaki pero hindi, babae ang gusto ni Lord. Alam ng Lord yun. Amen? Amen? Alam din ng Lord yung pong pinagdadaanan ni Caleb. Alam ng Lord lahat yun.
Tandaan po natin may purpose ang karanasan. May nais alisin si Lord, may nais i-improve si Lord, at may nais idagdag ang Lord na hindi po niya matutupad kung hindi niya ikaw padadaanin sa iyong nararanasan ngayon o mga mararanasan pa sa susunod na panahon. Lahat may layunin ng Lord. May purpose na pinagagawa o pinatutupad ang Lord sa iyo. At kaya di ka dapat pumayag na mahadlangan o mapigilan ng iyong ngayong pinagdadaanan. Amen? Huwag susuko, huwag iiwas, harapin at pagtagumpayan ang hadlang. Amen? Amen? Alam nyo, mga kapatid, sa isang pamilya, nakakaproblema. Pero hindi po kalooban ng Lord na aalis yung isang miyembro ng pamilya. Pero bakit pinahintulutan ng Lord yun na parang hindi na masusolusyonan? Hindi, kailangan makita ng bawat isang naroon na dapat ang bawat isa ipaglalaban yung pamilya. Hello? Amen? Hindi ho solusyon. Hindi, mag-iwa-iwalay na lang tayo para mas maganda ang buhay. Kapatid, mas maganda ang buhay na kahit may problema, intact pa rin kayo. Hello? Hindi po ginhawa dapat nating hanap. Ang dapat po nating hanap sa bawat problema, hindi pag-iwas, kundi pagharap at paghanap ng solusyon. Amen? Amen? Kasi po, sa bawat solusyon, mararanasan nyo yung biyaya ng Diyos. Walang pinagagawa ang Lord na hindi niya tayo in-equip o in-empower na magawa yun. Yun ang pangalawa. Pagbabago man, kapatid, pakisabi natin sa ating katabi, kayang mong magbago. Kasi may biyaya ang Diyos. Sabi rito, my grace is sufficient for you. Amen? Sa paglilingkod man, mga kapatid, alam mo, sabi, hindi, ayoko maglingkod kasi, hindi kapatid, sabi po ng Bible, I can do all things through Christ who gives me the strength. Amen? 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 Kapatid, kalooban ng Lord na ikaw ay magbago, kung nahihirapan ka, may biyaya ang Lord. Kakayanin mong makapagbago. Kung may pinagagawa ang Lord sa iyo, kapatid, kakayanin mo yun. Kahit parang nahirapan ka. Bakit? May biyaya ang Lord, tutulungan ka, magawa mo yun. Kasi nga, you can do all things. At tandaan nyo, mga kapatid, may purpose ang Lord sa iyo. Amen? Amen? Sabi po ng Bible na binasa natin, many plans are in a man's mind. Bawat isa sa atin, marami tayong gustong gawin, gusto tayong i-accomplish. Pero mga kapatid, alam nyo, ang success ay hindi yung nagawa mo yung gusto mong gawin. Ang success ay yung nalaman mo kung anong pinagagawa ng Lord at ginawa mo yun. Yun ang tagumpay. Ulitin po natin. Ang success ay hindi yung natupad mo yung mga gusto mong gawin. Ang tagumpay, kapatid, ay yung nalaman mo na may pinagagawa ang Lord sa iyo at ginawa mo ngayon. Yun ang tagumpay. At panguli, mga kapatid, nandyan pa ho ba tayo? Walang hindi pa po nagkakamali. Amen? Walang hindi po nagkukulang. Wala pong naging perpekto na. Ang mahalaga, mga kapatid, nagsisikap tayo at di tayo tumitigil sumunod sa Panginoon. Amen? 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 Yung katabi po ninyo, oo, nagkakamali pa po yan. Yung katabi po ninyo, oo, nagkukulang pa yan. At yung katabi nyo, hindi po yan perfecto. At wala naman hong perfecto. Kasi kahit yung si perfecto and perfecto, hindi ho yung perfecto. Papunta pa lang tayo, pagka tayo binago, saka pa lang. Pero hanggang taglay pa ho natin itong katawan to, wala po. At dahil doon, mga kapatid, sabi nga po ng Philippians 3:12 hanggang 14,
Not that I have already obtained it or have already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Amen? Amen? Huwag po natin panatilihing nasa harapan natin yung mga pagkukulang at pagkakamali na nagagawa natin o nagagawa ng ibang tao sa atin. Amen? Amen? Lagay natin sa likod. At ang pagsikapan natin, masunod natin yung nais ni Lord sa bawat isa sa atin. At matulungan natin ang bawat isa na magpatuloy na abutin yung nais ng Lord din sa Kanya. Doon tayo po magkaisa. Amen? Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Lord doon? Okay, bilang pagtatapos po, meron po tayong kakantahin bago po tayo mag-closing prayer. Ayan. Mag-ready na po yung magko-closing prayer. Ayan po, tayo po muli po umawit po sa Panginoon. At ayan po, kaugnayin po natin ang Lord sa ating pong gagawin po na pag-awit po ngayon. At ang ating pong aawitin po sa Lord ay We're Pressing On.